Hello, Journey Fam! Welcome to Real Talk After Church. Ngayon po kasama po natin si Pastora Marlene at pag-uusapan po natin ang kanyang preaching na Put Your Walls Up. Ngayon po, Pastora, ang question po is, sa ating buhay Kristyano, ano-ano ang dapat nating lagyan ng walls? Actually, ang walls na binabanggit natin dito, yung armor of faith, na kung saan hindi naman ganun kadali na mag-build nito. Kasi once you have your relationship with the Lord Jesus Christ, winasak ng Diyos yung old walls mo at binibuild up ng Panginoon yung spiritual walls. Pero una sa lahat, siguro it reminds us na yung walls na kailangan unahin, yung emotional. We have to build our emotional walls. Kasi ito yung madalas na atakihin ng kaaway kahit na ikaw ay Kristiyano. So walang exempted. Kasi ang emotions, ito yung pinaka-softest part ng buhay natin na kung saan dito rin ang kaaway ay tumitingin para tayo ay i-deceive. So madalas na kahit na ikaw ay Kristiyano na, madalas we fall on deception when it comes to our emotion. Kaya kailangan natin itong bantayan, kailangan natin manalangin, kailangan natin na laging nag-absorb ng salita ng Diyos para may covering yung ating emotions. And di naman masama kasi dinesign naman talaga ng Panginoon yung emotions para maramdaman natin siya. Pero there are times that the enemy was trying to frozen or freeze yung ating emotions. Kaya ang nangyayari, insist na maramdaman natin ng Panginoon, iba yung nararamdaman natin. Yung mundo yung nararamdaman natin. Mas lamang yung ating pakikitungo sa mundo, mas lamang yung ating mga binibigay ng importance sa mundo sa ginagalawan natin kesa sa ating Panginoon. And pangalawa, yung tinatawag natin na guarding our heart. Siyempre, hindi naman kanina, kagaya ng sinabi ko, hindi naman coincidence na nasa taas yung brain para dito ipoprocess lahat ng mga thoughts natin. At kapag naproseso to, ito yung bababa sa ating puso. Kaya ang maganda, talagang sabi nga, the battleground is also always on the mind, but we have to be careful also on how are we going to take care of the heart. Panalangin ni David, Lord, guard my heart. Because dito nagfo-flow yung buhay, sabi niya gano'n. Yung pagbantay sa puso ay hindi rin madali. Kailangan talaga intentional ka when you try to defend or make a defense with your heart. Una sa lahat, ang Panginoon ang siyang pwede lang na magprotekta sa ating puso. The moment that we have our intimacy with the Lord, siya yung magagawa ng daan para protektahan yung puso mo. Hindi siya malalagyan ng dumi, hindi siya malalagyan ng kasalanan. At kung may dumating man na attempt ng kasalanan sa puso, nape-preempt yun dahil si Lord, yung salita niya, ito ang maglilinis sa atin. Kaya we need every day to have an encounter with the Lord, encounter with His Word. Yun ang importante na kailangan nating magawa. And finally, sabi ganun, we need to protect our peace. Yung wall of peace. Sa isang banda, pag marami tayong problema, talagang ang kaaway, yayanigin ka, no? Masishake yung kapayapaan. Pero ang kagandahan dito na ikaw mismo, intentionally, kapag nasa Panginoon ka, siya yung maglalagay sa iyo doon sa lugar ng kapayapaan. At ang maganda rito, kahit nasa kaguluhan ng mundo, nasa gitna ka ng madaming problema, ipaparamdam pa rin sa iyo ng Diyos yung kakalmahan, yung kalmadong spirito. Yun ang maganda eh. Kasi sa panahon ngayon, pag may problema, nagpapanik, may problema talagang aligaga, pag may problema ka, hindi ka mapakali, ang daming nangyayari sa buhay mo, pwede ka magreklamo sa Panginoon. Pero salamat kasi si Lord, binibuild niya yung peace sa ating buhay, which nagbabantay sa ating isip at sa ating puso. Ang siguro ang maganda lang dito ay wag nating kakalimutan yung ating intimacy with the Lord. Kasi ito talaga yung sabi nga what you do in your private will impact your public. Sa pribado mong kalagayan, na nakasama mo at kaugnay mo ang Panginoon, itong magdadala sa iyo para magbigay ng impact sa pang-publikong kalagayan na kinalalagyan mo. Kasi lahat po ng nanonood sa akin ngayon, dalawa lang naman ang mangyayari sa pag-build ng walls. It's either protection or i-isolate ka niya para ikaw ay mapunta sa kaaway. Kaya sa akin lang, ang challenge dito, alin doon ang pipiliin mo? A walls that builds you for protection o a walls that builds you
for isolation at ilalayo ka ng Panginoon. Thank you po, Pastora Marlene. And once again, this is Real Talk After Church. Salamat!